Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jong. Walang eksaktong taon, Siquijor. Sa lugar ng Antipolo naninirahan ang magkaibigang si Jong at Fidel. Kapwa mga guro ang dalawa at nagtuturo sa pampublikong paaralan. Fidel, saan ka magbabakasyon? Malapit nang matapos yung klase, may plano ka na ba? Tanong ni Jong sa kaibigan. Wala pa nga eh. Pero naisip namin ni Lolo Eric na magpunta sa Siquijor. Alam mo naman maganda doon, di ba? Tugon ni Fidel. Ganun ba? Pwede ba akong sumama sa inyo? Wala naman kasi kung makakasama sa bakasyon tapos wala pa akong plano. Muling wika ni Jong. Abay oo naman, ikaw pa ba? Halos parang apo na din ang turing sa'yo ni Lolo eh. Paniguradong matutuwa yun kapag nalaman niyang sasama ka sa amin. O sige sasama ako Sabihan mo lang ako kung kailan para makapaganda. Siguradong masaya to. Kapag Siquijor ang pinag-uusapan, paniguradong masaya. Tumangulang si Jong sa sinabi ng kaibigan. Simula pagkabata, kilala na ang isa't isa. Lumaki sa marangyang buhay si Jong ngunit mas ninais nito ang tahimik at simpleng pamumuhay gaya ng sa kaibigan na si Fidel. Lumaki ito sa pangangalaga ng Lolo Eric niya. Hindi kagaya ni Jong. Mahirap lang si Fidel. Gayunpaman kahit magkaiba ang estado ng buhay, naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Sa tagal ng panahon na natiling matatag ang kanilang samahan, kahit madalas hindi nagkakaunawaan ang magkaibigan, naayos ito kagad. Pagsapit ng bakasyon, gaya ng napag-usapan ng magkaibigan, kagad nagtungo sa Siquijor ang magkaibigan kasama si Lolo Eric. Tumuloy ang mga ito sa tahanan ng kaibigan ni Lolo Eric na si Lolo Nano. Tuloy kayo. Huwag kayong mahiya sa akin Ako lang naman mag-isa dito sa bahay at saka malawak to. Wika ni Lolo Nano. Malugod silang tinanggap ng matanda. Niyakap ni Lolo Eric ang kaibigan. Ang tagal nating hindi nagkita Mabuti naisipan magbakasyon ng apo ko dito. Nagkita tayo. Wika ni Lolo Eric. Ay oo nga. Matagal na akong lumipat sa bago kong bahay na to nang namatay si Mrs. Masaya dito at siguradong matutuwa kayo. Muling wika ni Lolo Nano. Kagad ipinakilala ni Fidel si Jong sa kaibigan ng Lolo. Lolo Nano, eto pala si Jong, kaibigan ko. Aba, mabuti naman at may kaibigan din itong apo mo. Alam nyo ba, ganyan na ganyan din kami ng lolo mo sa inyong dalawa. Palagi kaming magkasama sa lahat ng lakad. Mapa-bakasyon o pagtaka sa eskwela, magkasama kami. Wika ni Lolo Nano. Napangiti pa ito at tila ba inaalala ang buhay noong kabataan niya. Masaya po ako na makilala ka, Manong Nano. Nasabit lang talaga ako sa bakasyon nila Fidel Nasa ibang bansa ho kasi yung mga magulang ko. Wala naman akong kasama sa bahay Wika ni Jong. Lolo na lang din ang itawag mo sa akin. Bueno, ilapag nyo na dyan ang mga bagahe nyo nang makakain na kayo. Sakto, nagluto ako. Tugon ni Lolo Nano. Kagad na ibinaba ng tatlo ang kanilang bagahe at naupo sa pagkainan. Nagtataka si Jong sa mga ulam na hinain ni Lolo Nano sa kanila. Ano po to? Bakit parang kakaiba yung mga ulam? Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito Wika ni Jong. Pre, kinilaw na isda yan. Hindi na niluto sa apoy, binuhusan lang ng suka. Tugon ni Fidel. Ay masarap yan, tikman mo.
Huwag kang mag-alala dahil binuhusan ko muna yan ng mainit na tubig at bagong huli yan kaya masustansya. Dagdag ni Lolo Nano. Napatango naman si Jong at tinikman ng kinilaw. Nanlaki ang mga mata nito nang malasahan ang ulam. Aba, masarap nga ah. Pahingi pa nga po ako. Wika ni Jong. Kumain pa ito. Tinikman ng santol na ginataan na hinaluan ng karne ng baboy. Tinikman din ni Jong ang iba pang ulam na hinanda ni Lolo Nano. Tuwang-tuwa ang binata dahil kahit bago sa panlasa niya ang mga ulam, masarap naman ang lahat ng ito. Matapos kumain, inayos ng mga ito ang kanilang gamit sa kani-kanilang silid. Matapos na maayos ang mga gamit, namasyalang magkaibigan sa mga sikat na pasyalan sa lugar. Labis na saya ang naramdaman ni Jong. Nararanasan niya ang mga bagay na to na noon ay pinapangarap lamang. Mabuti pumayag yung mga magulang mo na sumama ka sa akin. Bakit naman hindi sila papayag? Gusto kong sumama eh. Wala silang magagawa dun. Di ba nga ang sabi sa atin noon ng tatay mo, masamang impluensya daw ako sa'yo. Pare, ang tagal na nun ah. High school pa lang tayo nung nasabi ni Papa yun dahil tumakas tayo sa paaralan. Isa pa, nasa edad na ako. Kaya hindi nila ako dapat pakialaman. Kung sa bagay. Alam mo pare noon iniisip ko sana kagaya mo ko eh. Mayaman, nagagawa ang lahat ng gusto, nabibili ko lahat ng walang kahirap-hirap. Pero lahat ng yon nawala nung naging magkaibigan na tayo eh. Mali pala na maghangad ng mga bagay na hindi naman pinagkaloob sa atin ng Diyos. Wika ni Pedel. Napangiti si Jong sa sinabi ng kaibigan. Mahirap maging mayaman pero mahirap maging salat sa pera pero ewan ko ba. Mas gusto ko ng buhay na kagaya sa inyo eh. Kasi malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. Hindi ka pinagbabawalan ni Lolo Eric. Kasi gusto niya maging masaya ka sa buhay mo eh. Sa akin kasi medyo stricto yung tatay ko eh. Wala namang magawa yung nanay ko sa kanya. Wika ni Jong. Pero nasa iyo naman yan kung anong gugustuhin mo. Malungkot na sumusunod o masaya na sumasaway. Tugon ni Pedel. Tama ka Pedel pero noon yun. Ngayon kasi may sarili na akong buhay. Sariling kita. Hindi na ako maasa sa bigay na magulang ko kaya pwede ko nang gawin yung mga bagay na gusto ko. Muling wika ni Jong. Narinig ng dalawang matanda ang usapan ng magkaibigan. Kagaya din natin noon no. Parang nauulit lang. Wika ni Lolo Eric habang nakatingin sa dalawang binata. Tama ka. Sana kagaya natin, tumagal ang pagkakaibigan nila. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, umuwi na sila ng tahanan. Sabay-sabay na naghapunan ang mga ito at nagkwentuhan habang kumakain. Matanong lang po mga lolo, paano po kayo nagkakilalang dalawa? Tanong ni Jong. Nagkatinginan sila Lolo Eric. Nagsimulang magkwento ng kanilang kabataan. May gusto ko noon sa babae tapos niligawan ko. Nagkataon na pareho kami nanliligaw doon sa babae. Siyempre nung una magkaribal kami. Pero nung pareho kaming hindi pinaunlakan ng babae, yun, naging magkaibigan na lang kami. Hindi kami makapaniwala eh. Parehong sawi sa pag-ibig. Wika ni Lolo Eric. Ay, ganun pala nag-umpisa yung pagkakaibigan nyo. Hayos mo kakaiba. Wika ni Pedel. Ay, wag nyo kaming minamaliit. Pareho kaming tinitilian noon ng mga kababaihan. Pero isang babae lang talaga yung nambaliwala sa amin eh. Ang ginusto niya yung mukhang unggoy. Wika ni Lolo Nano. Baka naman po kaya hindi din kayo nagustuhan.
Kasi maraming babae po yung nagkakagusto sa inyo. Wika ni Jong. Tumpak ka dyan. Yan nga ang sabi niya sa akin noon. O huwag kang magugulat ha. Yung lola mo, Fidel, yun yung sinasabi namin ngayon. Wika ni Lolo Eric. Nagulat naman ang magkaibigan sa sinabi nito. Ibig sabihin, si Lola po yung nililigawan niyo noon, kaya kayo naging magkaibigan. Ang gulo. Ano po ba nangyari? Tanong ni Fidel. Kasi yung lola mo, matagal nang may gusto sa akin. Kaso nga lang niligawan din siya ni Nano. Naguluhan parehong pogi. Kaya sinagot niya yung karibal naming dalawa. Kaso nga lang makalipas ang ilang taon, nagkita uli kami ng lola mo, hindi ko na pinakawalan. Wika ni Lolo Eric. Grabe nga naman yung tadhana ano. Kahit matagal kayong hindi nagkita, pinagtagpo pa rin po kayo. Wika ni Jong. Matapos ang masayang usapan, natulog na ang mga ito. Kinabukasan, nagyaya si Lolo Nano sa piyestahan sa kabilang baryo. Nauna na ang dalawang matanda sa lugar. Ang sabi ni Fidel, alam niya ang daan patungo roon. O pare, tapos ka na ba dyan? Halika na, baka nag-uumpisa na yung handaan doon Wika ni Fidel. Sigurado ka bang alam mo dun? Baka mamaya maligaw tayo Kumalma ka lang. Alam na alam ko doon, huwag kang mag-alala. At saka, pwede naman tayo magtanong kung sakaling maligaw tayo Ilang sandali ang lumipas ay umalis na ang magkaibigan. Nagtungo sa tinutukoy na baryo ni Fidel. Pagkarating nagtaka si Fidel. Dalawa ang daanan kaya naman nag-alinlangan ito. O bakit ka huminto pare? Wag mo sabihing naliligaw tayo Wika ni Jong. Napakamot naman sa ulo si Fidel. Nag-aalinlangan ako kasi dalawa yung daan Dati isa lang to Tugon ni Fidel. Ano? Paano yan? Magtanong na lang tayo para hindi tayo magkamali. Wala namang nadaan Saan tayo magtatanong? Paano tayo ngayon yan? Saan tayo pupunta? Kanan o kaliwa? Siguro, dito na lang tayo. Sa pagkakatanda ko, dito kami dumaan ni Lolo noon Hindi, ganito na lang. Diyan ka para malaman natin kung saan ang tamang daan. Tapos magkita na lang uli tayo dito mamaya. Teka, sandali lang. Baka mapahamak ka dyan. Hindi mo alam yung lugar dito. Magtiwala ka lang pre. Sige na. Dito ako, diyan ka. Magkita na lang tayo mamaya. Naglakad na ang dalawang magkaibigan. Narating ni Fidel ang baryo. Dito niya nakita ang dalawang matanda. Oh, bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Jong? Tanong ni Lolo Eric. Nalito kasi ako lolo sa daanan kaya naghiwalay kami ng daan. Doon po siya sa kabila Tara po, balikan natin. Wika ni Fidel. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan. Bakit mo hinayaan si Jong na pumasok doon? Delikado ang lugar na yon. Pugad yun ng mga aswang. Wika ni Lolo Eric. Nagmamadaling hinablot ang pamangkin at nagtungo palabas sa baryo. Samantalang sa kabilang banda, si Jong ay naglalakad pa din hanggang sa nakita niya ang isang bahay. Kaya naman kumatok ang binata. Tao po? May tao po ba dyan? Pwede po bang magtanong? Wika ni Jong. Lumabas mula sa bahay ang isang matandang babae. Aba, merong dayo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng babae habang nakatingin sa kanya. Napakamot naman sa ulo si Jong. Alam niyang maling baryo ang napuntahan. Anak ko po, pasensya na po kayo Mukhang maling baryo yata yung napuntahan ko Alis na rin po ako.
Wika ni Jong. Dali-dali itong naglakad. Ngunit bigla siyang hinarang ng babae. Nagulat si Jong dahil napakabilis ng kilos nito. Hindi normal sa katawan ng uugod-ugod na. Alam mo ba, yung mga kagaya mo na dayo at naliligaw dito sa aming baryo, hindi na nakakalabas. Wika ng matanda. Nanlaki mga mata ni Jong sa sinabi nito. Kaagad na umalis si Jong. Mabilis na tumakas ngunit habang tumatakbo, ramdam ng binata na may sumusunod sa kanya. Kaagad nagtago sa mataas na puno si Jong. Ngunit bigla na lang may kung anong naapakan. Bumitin ang binata patiwarik sa ere. Tumingala sa kanya ang matandang babae habang nakangiti ng nakakaloko. Pakiusap po, hindi ko naman po sinasadya na pumunta dito eh. Paalisin niyo po ako. Wika ni Jong. Hindi na nagsalita pa ang matandang babae. Ilang sandali pa lumabas ang mga taga-baryo. Ibinaba si Jong sa puno, ngunit nanatili siyang nakatali. Kinakabahan na si Jong ng mga oras na yon. Tanging pagdadasal na lang ang naisip nitong paraan para maibsan ang takot na nararamdaman. Napansin niya rin sa matandang aswang. Sinarado nito ang daanan patungo sa kanilang baryo upang walang ibang makarating sa lugar. Sa kabilang banda, dali-daling bumalik sila Fidel. Kaso nga lang, hindi na nila makita pa ang isang daanan. Teka, may isang daan dito kanina, Lolo eh. Asa na po yun? Ay paano na po si Jog? Wika ni Fidel. Baka sa mukha ng binata ang pag-aalala sa kaibigan. Kaagad nag-usal ng dasal ang dalawang matanda. Si Lolo Eric ay may tanga na mutya ng palos. Samantalang mutya ng saging naman ang kay Lolo Nano. Nagulat si Fidel nang mag-usal ng dasal ang kanyang lolo dahil hindi nito alam na isang albularyo ang kanyang lolo. Nararamdaman ko, hawak siya ng aswang. Sa palagay mo, Nano, tama ba? Tanong ni Lolo Eric. Tumango naman si Lolo Nano. Lumapit ito sa isang malaking puno na may mga matataas na damo. Nag-usal din ito ng orasyon. Nanlaki ang mga mata ni Fidel dahil nakita niya ang daan. Eto po yun, Lolo. Eto po yung nakita naming daan. Wika ni Fidel. Halika na, sunduin na natin ang kaibigan mo. Sana lang maabutan pa natin. Wika ni Lolo Eric. Kaso sabi mo, Lolo, merong aswang, di ba? Eh paano natin malalabanan yon? Wala naman tayong sandata. Wika ni Fidel. Tama ang sinabi ng apo mo, Eric. Kumuha muna tayo ng ilang pangontra. Hindi natin alam kung ilan ang makakarap natin. Ilang sandali ang lumipas. Dala ang mga kagamitan. Nagtaas sila ng dungan. Muling nagtaas ng depensa at naglagay ng sabulag. Naging maayos naman ang pagpasok ng tatlo sa baryo ng mga aswang. Naging maingat ang mga ito sa bawat kilos. Mag-iingat ka sa lugar na tatapakan mo, Apo. Paniguradong may mga nilagay sila dito. Wika ni Lolo Eric. Sinubukang maghiwalay ng mga ito upang mahanap kagad si Jong. Ilang sandali pa nakita ni Fidel ang kaibigan. Nakatali ito sa isang sulok. Dali-daling kumilos ang binata upang pakawalan ng kaibigan. Kaso nga lang, dito na sila natunugan ng nilalang. Anong ginagawa mo dito? Dapat hindi ka na sumunod eh. Hindi normal na tao yung mga nandito sa baryo. Wika ni Jong. Huwag ka na magreklamo. Ang mahalaga makaalis tayo dito. Kagad na kinalaga ng kaibigan. Akmang lalabas na sila. Naroon na ang napakaraming nilalang.
Lahat ng ito ay nakatitig ng masama sa kanila. Akalain mo nga naman, dalawa pa ang pagsasaluhan natin mamayang gabi. Wika ng matandang aswang. Nagtaka si Fidel kung bakit siya nakita ng mga aswang. Gayong kinargahan siya ng orasyon ng mga lolo. Napatingin ito sa paligid at saka pa lamang napagtanto na basag na ang mga orasyon. Hindi na nagsayang pa ng oras si Fidel. Kaagad nitong kinuha ang langis sa kanyang bulsa at sinaboy sa mga nakapaligid. Kaagad inabot ni Fidel ang itak sa kaibigan at dahil sa bisa ng tumamang langis, nagawa nilang patamaan ang mga aswang. Galit na galit naman ang matandang aswang habang nakatitig sa kanila. Kumilos na ang nilalang. Nagulat na lang si Jong nang mabitawan ng kaibigan ang hawak na armas. Nakita niya itong sakal-sakal ng matandang aswang. Paulit-ulit tumatawa ang matandang nilalang. Inihagis ito si Fidel. Napasukan ng dugo ang binata dahil sa lakas ng pagkakabagsak sa lupa. Nananahimik kami dito sa baryo. Kayo ang pumunta dito. Kayo pa ang may ganang magalit. Wika ng nilalang. Narinig ni Lolo Eric ang kaganapan. Dali-dali silang nagtungo sa lugar. Ang gusto lang sana naming gawin, makipag-usap ng maayos. Dahil hindi sinasadya ng binata na pumunta sa teritoryo nyo. Kaso lang meron ng nasaktan. Hindi namin pwedeng palampasin ang bagay na to. Wika ni Lolo Eric. May kung ano itong binulong sa palad. Tila ba binato sa nilalang. Napaluhod ang matandang aswang at sumuka ng tugo. Nanlaki ang mga mata ni Jong dahil sa nangyari. Kagad bumangon ang aswang at sinugod si Lolo Eric. Mabuti na lamang nakaiwas ang matanda. Huwag kang magpapadala sa itsura namin. Hindi porket matanda, kaya mo nang atakihin ng basta-basta. Wika ni Lolo Nano. Pinagtulungan ng dalawang matanda ang isang aswang. Habang abala ang mga ito, sinubukang alalayan ni Jong si Fidel. Kaso nga lang muli silang hinarang ng iba pang naroon sa baryo. Walang nagawa ang dalawang binata kung hindi lumapit sa dalawang matanda. Nahihirapan na ang dalawang matanda sa sitwasyon. Kailangan nilang lumaban at protektahan ang dalawang kasama. Kung sila lang sana ang naroon, hindi sila mahihirapan sa kaganapan. Hindi na tayo kasing lakas ng dati, Nano. Mahihirapan tayo dito. Wika ni Lolo Eric. Sandaling natahimik si Lolo Nano. Yumuko ito at nagdasal. Dating gawe, Eric. Wala tayong ibang iisipin kung hindi patayin ng matandang aswang. Paniguradong kapag napatay natin ng isang yan, titigil na rin ang mga kabaryo niyan. Wika ni Lolo Nano. Sumang-ayon naman si Lolo Eric sa sinabi nito. Tumulong na rin ang dalawang binata sa kanila. Dali-daling tumakbo si Jong. Nakuha nito ang atensyon ng matandang aswang. Sumenya si Fidel kay Lolo Eric. Nag-usal ng dasal si Lolo Eric, samantalang si Lolo Nano naman ay sumugod. Hindi na alam ng nilalang kung sino ang uunahin. Akmang aatake nito si Jong. Dito nakahanap ng tiyempo si Lolo Nano na ibaon ang hawak na sandata sa aswang. Hindi na nagpaawat si Lolo Nano ng mga sandaling iyon. Buong puwersa niyang ginilitan ng leeg ang nilalang hanggang sa tuluyan itong mawala ng buhay. Nang makita ng mga nilalang ang kaganapan, dahan-dahang umaatras ang mga ito hanggang sa tuluyang maglaho sa lugar. Hindi naman sinayang ng dalawang matanda ang pagkakataon. Lahat ng tahanan doon sa baryo, kanilang sinilaban at sinunog upang hindi na makabalik ang mga nilalang. Matapos ng kaganapan,
Umalis na ang tatlo sa lugar. Ang masayang bakasyon ay nauwi sa kakaibang engkwentro. Ngunit para sa magkaibigan, isa itong kaganapan na nagpatibay ng kanilang pagkakaibigan. Mapanganib man ang baryo, mapanganib man ang lugar, hindi nagdalawang isip si Fidel na sundan ng kaibigan upang ito ay maligtas. Ang tunay na pagkakaibigan, hindi ka iiwanan, anuman ang mangyari. Magandang gabi mga kabayan, yung susunod nating kwento. Mga kwento na to noon na ninarrate ko ulit para mapakinggan ng ating mga kabayan na bagong subscribe lang dito sa ating channel. Iniba ko lang yung atake ng narration. Kung sakaling napakinggan na, pwedeng i-skip at wag na mag-comment ng kesyo inulit, wala na bang ibang maisip, kasi sinabi ko naman na dito bago simulan ng kwento at saka ayoko kasi na mabitin kayo ng maikling upload lang. For sure, mag-e-enjoy pa rin naman kayo dyan mga kabayan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Henry. Walang eksaktong taon. Masbate. Sa lugar ng Masbate naninirahan ang maglolong si Lolo Henry, pati na rin si Josh na 20 anyos. Simple lang ang pamumuhay ng maglolo sa probinsya. Tahimik at payapa, lalo na't isang albularyo si Lolo Henry. Mabait ito, matulungin at mahal ng mga tao. Samantalang si Josh naman, binatang maambisyon, honor student na palaging pinagmamalaki ni Lolo Henry. Simulat sa pool alam na ni Josh ang misyon ni Lolo Henry. Ito ang makapagbigay ng kapayapaan sa sariling baryo. Habang lumalaki, namulat si Josh sa panggagamot ni Lolo Henry. Ipinagmamalaki ni Josh ang pagiging bayani ng lolo. Pero ang hindi lang gusto ng binata, ang pagiging lasinggero ni Lolo Henry. Lolo naman lasing ka na naman. Ang aga-aga, bote ng lambanog yung kayakap mo. Hayaan mo na ako, apo. At isa pa, nakapagluto naman ako ng agahan. Kumain ka na lang dyan. Pero kahit gaano ito kalasinggero, hindi niya kailanman napabayaan ang apo. Bukod sa ulila na si Josh, wala na silang ibang kaanak na mag-aalaga sa binata. Matapos makapag-agahan, nagpaalam na si Josh sa lolo para pumasok sa paaralan. Pero bago dumiretso, dinaanan niya muna ang kasintahang si Carmen para sunduin. Oh Josh, ang aga mo naman ata ngayon. O teka lang ha, tatawagin ko lang si Carmen. Maupo ka nga muna dyan. Naupo lang si Josh sa bakuran. Ilang sandali ay bumaba na din ang mag-ina. Ang aga mo naman. Sabi ko sa'yo, doon na lang tayo sa eskwelahan magkita eh. Ang tiyaga mo din Talagang hatid sundo ka sa akin. Malamang no, ayoko namang hayaan kang maglakad mag-isa. Napangiti na lang si Carmen. Ay nako, baka ngayon lang yan ha. Tapos kapag tumagal na kayo, tamarin ka na Josh. Napakamot naman sa ulo si Josh. Nako, hindi naman po sa ganun. At saka sinabihan din po ko ni Lolo. Kung anong pinakita mo ng umpisa, hanggang dulo dapat ganun po. Napangiti naman ang ina ng dalaga. Matapos masundo ang kasintahan, umalis na ang dalawa at dumiretso sa paaralan. Pagkarating, hindi sinasadyang narinig nila ang dalawang nag-uusap. Alam mo ba, sabi ni Mama, aswang daw yung pumatay dun sa kapitbahay namin. Nakakatakot. Wika ng isang mag-aaral. Talaga? Grabe no? Totoo pala yung mga aswang. Nakakatakot naman yun. Akala ko panakot lang sa mga bata eh. Pero meron pala talagang ganun.
Napabuntong hininga si Josh sa mga narinig. Anong pinag-uusapan nyo? Mukhang seryoso kayo dyan ah. Yung kapitbahay namin, inabutan sa bahay nila na wala ng buhay. Tapos nakakadiri daw yung itsura eh. Kung aswang ang may gawa nun, di sana malinis yung trabaho. Tuso ang mga aswang. Bakit naman sila mag-iiwan ng bakas? Di kakapahamak nila yon. Baka yung pumatay doon mga kapitbahay nyo lang din. Hindi naman nakasagot ang mga kamag-aral dahil bigla namang dumating ang guro sa kwarto. Buong leksyon na seryoso lang si Josh na nakikinig sa bawat paliwanag ng mga guro. Matapos ang aral, hinatid muna ni Josh si Carmen at kagad nang umuwi ng tahanan. Pagkarating sa bahay, dali-dali itong nagmano kay Lolo Henry. Kaawaan ka ng Diyos po. Kumusta naman ang araw mo? Kaya pala, aalis ako mamayang gabi. Pupunta kami sa bundok kasama ang iba pang mga antingero. Meron kaming tutugisin eh. Sasama ka ba? Total wala ka namang pasok bukas. Napaisip sandali si Josh. Sigurado ka po ba, Lo? Isasama mo talaga ako? Di ba po mula dati pa, ayaw mo kong isama sa bawat laban nyo? Matagal na kitang pinipilit ah. Tapos ngayon, kayo pa po yung nagyaya. Ngumiti naman si Lolo Henry sa sinabi ng apo. Kasi noon yon, binata ka na ngayon eh. Noon kasi hindi kita sinasama dahil wala ka pa sa tamang edad. Pero ngayon pwede ka nang sumama. Isa pa, gusto kong ikaw ang magmana ng mga kakayahan na meron ako. Walang ibang magtutuloy nito kung hindi ikaw lang. Ayoko ring iwanan ka na mag-isa eh. Baka mapahamak ka pa. Napakamot ng ulo si Josh sa mga narinig sa lolo. Lolo, iniiwan mo pa rin naman ako noon eh. At isa pa, mas bata nga ako noon nung iniiwan mo ako. Pero sige po, sasama po ako sa inyo. Mukhang maganda po yan ah. Noon pa man, gusto ko nang sumama sa inyo eh. Napapaisip ako kung ano bang ginagawa nyo doon. At isa pa, tama ka po lolo. Ako na lang po yung magpapatuloy ng kakayahan nyo. Paano na lang po kapag bigla kayong nawala no? Sino na lang magpapanatili nung kapayapaan sa baryo natin? Napangiti naman ang lolo sa sinabi ng binata. Mabuti naman at alam mo yan apo. Lalo na't tumatanda na ako hindi bumabata. Ikaw na lang ang maaasahan ko na magpatuloy ng misyon ko sa lupa. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman kita papabayaang mapahamak ano. At isa pa, magagaling na antingero at manunugis ng aswang ang makakasama natin. Lo, sino naman po yung balak nyong tugisin? Bakit po? Meron na naman bang nanggugulo sa kabilang baryo? Nung huli po kayong nakipaglaban sa mga nilalang, parang ilang taon na po yung nakakalipas tapos ngayon, meron na namang bago? Napansin ng binata na tila natahimik si Lolo Henry. Ilang sandali pa ang lumipas. Oo nga po, parang kailan lang. Buwat-buwat pa kita nun kandong pa. Pero ngayon binata ka na. Ang bilis talaga ng panahon ano. Apo alam mo ba minsan, habang natutulog ako, sumasagi sa isipan ko mga magulang mo. Napapatanong ako ano kayang kalagayan mo ngayon kung hindi sila nawala? Magiging kagaya kaya kita? Magkakaroon ka kaya ng interes sa mga ginagawa ko? Iisipin mo pa rin kaya na isa akong bayani? O baka naman, isipin mo nasisiraan na ako ng bait? Kagaya na lang ng palaging sinasabi sa akin ng nanay mo noon. Masakit sa dibdib yun ha? Dahil mismong anak ko pa ang hindi naniniwala sa akin. Kaya siguro pinaglayo kami ng tadhana dahil ayaw ng Panginoon na magkaroon kami ng hidwaan sa isa't isa. Masakit para sa akin na maayos siyang kinuha at wala akong nagawa para iligtas siya. Halos maiyak na ito at namumugto na ang mga mata. Kaagad naman siyang niyakap ni Josh. Huwag niyo na pong isipin sila mama at papa lolo. Masaya na po sila sa piling ng ama. Pero sa pagkakaalam ko po,
Nauunawaan na nila kung anong misyon mo dito sa mundo. At isa pa, hindi mo naman po kasalanan na maging ganyan kay. Pinagkaloob po sa'yo ng Panginoon ng kakayahan mo. Kaya ginagamit nyo lang po sa kabutihan. Dapat nga matuwa pa po si mama eh. Pero gaya nga po ng palagi mong sinasabi, magkaiba kami ni mama. Kaya wag na po kayo masyadong mag-isip, lolo. Para kahit papano mapagaan ang loob ng lolo. Matapos makapag-usap, naganda na ang mga ito ng gagamitin para sa gagawing pagtugis sa bundok. Habang nag-aayos ng mga gamit, biglang nahulog ni Lolo Henry ang isa sa mga agimat, ang Sator Coronados. Napatingin naman si Josh sa gawin ng lolo. Ayos ka lang po ba, lolo? Ano po yung nahulog nyo? 'Di ba isa po yan sa mga agimat mo? Lo, parang namumutla po kayo ah. Wala naman akong problema, apo. Pinakinggan ko lamang ang bulong mula sa mga agibat. Magiging matagumpay ang ating pagpunta doon sa bundok. Isuot mo nga tong Sator Coronados para may protection ka pagpunta natin sa bundok. At saka, gamitin mo ang mga kaalaman na itinuro ko sa'yo. Huwag na huwag mong papakinggan ang anumang sasabihin ng ibang tao. Maliwanag ba? At isa pa, huwag ka basta-bastang maniniwala. Alam mo namang tuso ang mga aswang. Hindi sila basta-basta, kaya dapat mag-iingat ka. Maging mapagbasid at palaging alerto. Lolo naman, sa mga linyahan nyo, para kayo nagpapaalam eh. Alam ko naman po yun. Kalma lang po kayo. Kagaya nga po ng sinabi nyo, ang makakasama natin mga magagaling na antingero, di ba? Pero bakit po kaya kayo namumutla? Ano ba talagang binubulong po sa inyo? Ilang sandali pa, nakarinig siya ng pangitain. Nanlaki ang mga mata ni Josh sa narinig. O bakit, Josh? Anong problema? Natahimik ka ata. Lo, may narinig po ako eh. Nagsisinungaling ka po sa akin eh. Ang sabi po, ngayong gabi mamamatay po kayo eh. Kapag pumunta tayo sa bundok, mamamatay ka po. Hindi dalubhasa yung mga makakasama natin eh. Tama po ba, Lolo? Lolo naman eh. Bakit po kayo nagsisinungaling? Ay nako, unang suot mo pa lang yan. Kumalma ka lang, apo. Hindi yan garantisado. Hindi ako papabayaan ng mga gamit ko. Kaya kumalma ka. Teka lang, Lolo, wag na po kaya tayong tumuloy. O hindi kaya kakausapin ko muna yung iba mong kakilalang albularyo at manggagamot. Iba po talaga yung nararamdaman ko eh. Pasensya na po, Lolo. Para naman sa atin to eh. Wala namang nagawa si Lolo Henry kung hindi sundin ang apo. Matapos ang kanilang pag-uusap, kaagad nagpunta si Josh sa tahanan ng kaibigan ni Lolo Henry. Samantalang ang matanda naman ay naiwan sa tahanan. Kaso nga lang nang makaalis ang apo, kaagad ding umalis si Lolo Henry bitbit ang mga gamit. Pumunta ito kasama ang mga baguang antingero at umakyat ng bundok. Hindi nakinig si Henry sa apo. Nanalig na lamang ito na hindi siya mamatay ng gabing iyon. Habang naglalakbay paakyat ng kabundukan, nakakita si Lolo Henry ng ilang mga nilalang, hindi pangkaraniwan. Maraming bantay sa bundok na iyon. Masama ang titig nila sa matanda. Hindi na lamang ito pinansin ng matanda at yumuko. Nagtanong naman ang isa sa mga kasama. Bakit po kayo yumuko kanina? May nakita po kayo, no? Ngumiti naman si Lolo Henry. Ay nako, mga baguhan nga naman. Itong bundok ay may tagapagbantay. Paniguradong wala pa talagang nakakakyat dito. Mapapalad ang mga taong taga rito dahil may nagbabantay sa kalikasan at nagbibigay ng masaganang pamumuhay sa lahat. Sinabihan pa nila kung may mga nilalang na hindi matahimik sa lugar na ito. Nanggugulo, nagbabadya ng kasamaan. Sila ang tutugisin natin.
Kagad nagpatuloy sa paglalakad ang mga ito. Hanggang sa makarating sa pusod ng kabundukan, nakita nila ang iilang mga kabahayan. Habang patuloy sa paglalakad, may nakasalubong silang mga tao at nagbigay galang sa kanila. Kagad namang napatanong ang isa sa mga kasamahan kung bakit yumuyuko ang mga tao sa kanila. Mang Henry, ganun po ba talaga sila? Paano nila nalaman na mga antingero at manggagamot tayo? Ay nako, itong tanong nito kita naman sa suot nating medalyon Minsan, ang pagpupugay ng mga tao ay bilang pasasalamat sa pagdayo sa kanilang lugar. Marami ka pang hindi nalalaman at dapat matutunan. Tandaan mo ang lahat ng mangyayari sa atin ngayong gabi. Napakamot ng ulo si Hector. Nang makarating sa mismong tahanan, umupo sila sa lapag. Mang Henry, ito po ang kapatid ng asawa ko. Dito po muna tayo tutuloy nang sa ganun makapagpahinga po tayo at makapagpatuloy na mamaya. Tumango naman si Lolo Henry. Ilang sandali lang nagpahain na si Vic ng pagkain. Nang malamanan ang kanilang tiyan, nagsalita si Lolo Henry. May lambanog ba kayo dito? Nauuwaw ako nais ko sanang uminom. Parang natutuyo yung lalamunan ko. Kagad naglabas ng lambanog si Vic. Nagulat ang lahat nang bigla na lamang itong tunggain ng matanda. Grabe, isang lagukan lang ubos kagad. Ikaw na talaga, Mang Henry. Tama nga ang bansag nila sa'yo Lasinggerong manunugis ng aswang. Nagtawanan ang lahat ng mga kasama. Tama ka, Hector. Alam mo bang kilala sa ganong bagay si Mang Henry? Grabe. Totoo pala no, buti hindi ka nalalasing. Ay nako, ewan ko ba kung bakit yan ang tawag sa akin Pasimuno kasi yung apo ko Nagumpisa yan noong 10 taon si Josh. May aswang kasi na nanggagambala sa kapitbahay namin, kaya yun tinugis ko. Nahirapan ako dahil tuso yung aswang pero nahuli ko naman at tapas lang. Nakita ng apo ko yung labanan namin kaya yun ang tinawag sa akin. Kasi lasing ako nung nakipaglaban. Napatango na lang ang mga kasamahan ng matanda. Ilang sandali pa ay nagpahinga na sila. Natulog sa ilalim ng punong kahoy si Lolo Henry. Nakarinig siya ng pagtawag. Mag-iingat ka. Binabantayan ka nila. Napatango naman ang matanda. Kaagad ding naglaho ang elementong nagbigay ng babala. Nagmasid ng mabuti si Lolo Henry sa paligid. Ilang sandali pa, bigla na lang may umatake mula sa likuran ng matanda. Walang iya. Abwak. Tuso talaga kayo Ngayon pa talaga kayo umatake. Linte. Tulog mantika pa naman tumakasama ko. Muling sumugod ang 2 abwak. Nasugatan ng mga ito si Lolo Henry sa kanang braso. Nagising si Vic dahil sa ingay ng paligid. Kagad niyang ginising ang mga kasamahan. Nang makita nila si Lolo Henry, nilapitan ito at tinulungan na labanan ang 2 nilalang. Nananahimik ang lugar namin. Pero bumisita kayo. Pwes hindi kayo makakatuloy. Hanggang dito na lang kayo. Nagsimula nang magkarga ng mga orasyon si Lolo Henry. Bagyang napaatras ang 2 abwak nang marinig ang mga orasyong binibitawan nito. Kaso nga lang hindi ito sapat para tuluyan silang umalis sa lugar. Inatake ng isang abwak si Lolo Henry. Kaso nga lang, may kung anong pumipigil doon sa abwak. Hindi niya magawang atakihin ng matanda. Patuloy lang sa pagdarasal si Lolo Henry hanggang sa naitarak ni Hector ang kawayan sa abwak. Nangisay ang nilalang at binawian ng buhay. Umangil naman ng napakalakas ang isa pang kasama. Bumalik ka sa pinanggalingan mo.
Sabihan mo ang pinakapinuno nyo. Hintayin kami dahil darating kami sa lugar nyo. Buhay kapalit sa buhay. Yan ang tatandaan nyo. Papaslangin ko ang mga mahal mo sa buhay. Alam ko kung nasaan ang apo mo. Natigilan sila Vic sa narinig at napatingin kay Lolo Henry. Anong gagawin natin? Paano kung seryoso yung abwak? Yung mga mahal namin sa buhay madadamay. Hindi kaya ng konsensya ko na mahihirapan sila dahil sa akin eh. Ganito po ba talaga kapag may tungkulin ka? Hindi nito mapigilang matulala. Pero si Lolo Henry ng mga sandaling iyon, kalmado lang habang lumalagok ng alak. Ganyan talaga. Matatalo ka kung magpapadaig ka sa takot. Sa mundo natin bawal ang duwag. Kung talagang mahal mo ang pamilya mo, lumaban ka. Magtiwala ka lang. Ilang oras ang lumipas. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating na doon sa baryo. Malayo pa lamang ramdam na ni Lolo Henry ang presensya ng mga nilalang. Kaya gumawa ito ng ritual para hindi maramdaman ng mga aswang ang kanilang presensya. Sa tulong ng pinagsama-samang dasal na ginawa ni Lolo Henry at ng mga kasamahan, nakagawa sila ng malakas na sabulag. Kaso nga lang laking gulat nila nang may magsalita sa likuran. Nandito na pala ang mga bisita natin. Sige, ilabas ang mga hinanda natin para sa kanila. Kanina pa namin kayo inaantay. Wika ng isang nilalang. Nagulantang si Henry nang makita ang apo. Naroon din ang mag-inang Belen at Carmen. Ang pamilya ni Hector at Vic naroon din sa lugar. Labis na takot ang naramdaman ng mga ito. Pero sinigurado ni Lolo Henry na mananaig sila sa labanang iyon. Nagsimula ang labanan. Kagad na umatake ang mga aswang. Hinanda ni Lolo Henry ang sarili sa bawat pag-atake na ginagawa ng mga nilalang. Nadidepensa naman ito nila Vic. Hanggang sa unti-unting nauubos ang mga elemento, ang magtutuos, si Lolo Henry at ang pinuno ng mga nilalang. Ako ang harapin mo. Pakawalan mo ang mga bihag. Huwag kang magtago sa kaduwagan. Napakunot ang noo ng aswang. Kagad itong sumugod. Gamit ang mabilis na pagkilos, nasugatan ang kanang braso ni Lolo Henry. Sumirit naman ang dugo ng matanda. Nakagante si Lolo Henry dahil nahampas niya ang likuran ng aswang. Kasabay ng lahat ng kaganapan, kinuha ng mga kasamahan ng pihag. Sugatan na si Lolo Henry at ang iba pang mga kasama. Nangihina na ang mga ito mula sa natamong sugat. Ilang sandali pa napaupo si Lolo Henry. Tinamaan ang tagiliran nito sa ginawang pag-atake ng aswang. Kagad lumapit si Josh at inalalayan ang lolo. Habang sinisigurado ang kaligtasan ni Lolo Henry, muli na namang sumugod ang aswang. Gamit ang sundang na hawak, kinuyom ng bata sa palad ang sator na ibinigay ng lolo. Walang pagdadalawang isip na sinalubong ng saksakang aswang. Dahil sa nagawa ng binata, unti-unting nanghina ang nilalang at tuluyang bumagsak sa lupa. Hindi naman nagpatinag ang ibang nilalang sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Lahat sila ay sinugod ang binata. Kahit sugatan si Lolo Henry, tinulungan nito ang apo. Nalingat si Josh sa dami ng mga nilalang. Hindi napansin ang papasugod sa kanya. Aatakihin sana nito ang binata. Mabilis naman na humarang si Lolo Henry. Muli itong tumama sa tagiliran. Tumumba ang lolo. Kinuha ni Josh ang pagkakataon upang patayin ang aswang.
Lolo, Lolo, lumaban po kayo, Lolo. Maliligtas pa po namin kayo. Apo, isa ito sa mga dapat mong tandaan. Kapag nagsimula ka sa lihim na karunungan, nakatadhana na ang buhay mo. Lahat ng kaganapan ay naaayon sa tadhana na ibinigay ng amang may likha. Ito ay panahon ng iyong pag-usbong. Tandaan mo ang lahat ng naganap ngayong araw. Baunin mo ito sa mga paparating na pagsubok. Hanggang dito na lang ako, Apo. Ikaw ang magpapatuloy ng lahat ng nasimulan. Huwag na huwag mong kakalimutan, Apo. Saan man ako mapunta, saan ka man tumingin sa paligid, palaging merong nagbabantay at nagmamahal sa'yo. Nawalan na ito ng malay. Ito na ang huling alaala ni Josh na nabubuhay si Lolo Henry. Pero kahit kailan, hindi nawala sa isipan niya ang sinabi ng lolo. Ipinagpatuloy niya ang magandang gawin nito. Lahat ng kaalaman ay ginamit upang tumulong sa kapwa. Marami pang dumating na pagsubok sa kanya. Pero kagaya ng sinabi ng lolo, palaging merong nagbabantay sa kanya. Sa tuwing makakaramdam ng kahirapan, tumingin sa kalangitan, magdasal, at siguradong may tutulong sa kanya. Ito ang pinanghawakan ni Josh sa bawat sandali. Ito ang dahilan kaya siya nagpatuloy na tumulong sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Milencio. Taong 1979, South Cotabato. Isang mangangahoy si Milencio. Ito ang kinabubuhay nila ng kapatid na si Kuya Toring. Sila na lang ang magkasama sa buhay. Bata pa lamang ang mga ito nang abandonahin ng ina. Ni hindi naman niya nakasama ang ama. Kahit anong pilit kay Kuya Toring na magkwento patungkol dito, pilit naman itong umiiwas. Tila mas gusto na lang ng kuya na malimutan ang ama at wag nang magkaroon ng kahit anong ugnayan dito. Kuya, mamaya pala dadaanan ako dito ni Amboy. Sasamahan ko na lang siya manguha ng isda sa ilog sa kabilang burol. Alam mo na, sayang naman yung mauhuli. Kailangan nating gumawa ng daing para sa paparating na tag-ulan. Ayoko nang maulit pa yung nung isang taon. Wala tayong may ulam, puro asin lang. Nasa masukal na gubat nakatira sila Milencio. Doon lang sila nakapagpagawa ng bahay nang hindi pinapaalis. Kaso nga lang ilang kilometro ang layo nito mula sa bayan. Ang pinakamalapit na kapitbahay nila ay sila Amboy. 30 minuto ang layo mula sa kanila. Oo, wag mo nang ipaalala sa akin ha. Mali nga ang kuya pero wag ka masyadong magpagabi sa ilog. Alam mo na, taglabong ngayon. Gumagala ang mga aswang sa gubat. Hindi bali ng konti ang huli mo kaysa ikaw naman ang madagit ng aswang. Bukod sa pangangahoy ni Milencio, kasabay nito ang uling na ginagawa naman ni Toring. Maghapon nila itong nilalatag sa gilid ng kalsada. Madalas pa silang binabarat ng mga mamimili. Pero dahil kailangan ng pera, kahit palugay ay binibenta nila ito sa mababang halaga kaysa naman bitbitin pa muli pabalik sa agubatan. Huwag kang mag-alala kuya, kung yung tinutukoy mo, yung matandang babae na nakatira sa tuktok ng burol, yung madadaanan namin papunta sa ilog, huwag kang mag-alala, mag-iingat kami. Alam namin ni Amboy ang usap-usapan na aswang yung nakatira doon eh. Kaya nga po sa kabilang gilid kami dumadaan. Mahirap nang matsyempohan kami ng matanda. Minsan na kaming hinabol nun eh. Nung damputin ni Amboy yung isa sa mga manok niya,
Mabuti nga hindi kami naabutan ng itak. Pero kuya, hanggang kailan ba tayo titira sa gubat? Gusto ko din sanang maranasan na manirahan sa madaming tao. Sila Amboy nga, may bahay din sa baryo eh. Andyan lang naman sila sa bahay na yan 2 beses sa isang linggo para sa mga nyug nila. Alam mo, Melencio, konting tiis pa. May nakausap na akong taga-baryo. Bibigyan tayo ng lupang matatayuan ng bahay malapit sa baryo. Kapalit ng pagbabantay natin sa taniman nila. Sa susunod na buwan, malalaman ko kung itutuloy niya yung alok niya sa akin. Kapag nagkataon, ilang minuto na lang ilalakarin para papunta dun sa sentro. Natuwa si Melencio sa mga sinabi ng kapatid. May isang residente na naawa sa kanila nang makitang nakatira sa liblib na kakahuyan. Ayon pa dito, kaibigan naman niya ang mga magulang nila at ibinigay sa kanila ang lupa bilang kapalit ng kabutihan ng ama't ina. Sana nga kuya, matuloy na yung sinasabi mo eh. Hindi na ako makapaghintay na makalipat eh. Napapagod na po ako dito sa gubat. Lalo na kapag wala ka tapos mag-isa lang ako. Nakakatakot po eh. Kung ano-anong tunog yung naririnig ko. Meron pang kaluskus. Kahit maisipan kong tumakbo, wala naman akong ibang pupuntahan eh. Dagdag pa ng binata. Nang minsang hindi makauwi si Kuya Turing, nakakita si Melencio ng napakatangkad na nilalang na may ulo ng kabayo. Dumungaw pa ito sa bintana kung merong tao sa loob ng tahanan. Kaya ang ginawa ni Melencio, nagtago ito sa ilalim ng katre hanggang sa umalis na ang nilalang. Tandaan mo, Melencio, tayo ang nakikitira sa gubat. Sila ang totoong nagmamay-ari ng kakahuyan. Kaya nga pag-uuling, mga patay na puno, tumbang puno, yan lang ang kinukuha natin para walang magalit. Para hindi magalit yung nagbabantay sa gubat. Sa bawat punong natutumba ng bagyo o kagagawa ng mga tao man, sinisikap kong palitan ng lahat ng bagong puno. Naniniwala ako na kung alam natin kung paano alagaan ang gubat, ganon din ang ibabalik nila sa atin. Ito ang prinsipyo ng kuya. Bagay na labis na hinahangaan ni Melencio dahil tila totoo ang sinasabi nito. Bagamat iba't ibang uri ng nilalang at elemento ang umaaligid sa kubo sa tuwing sasapit ang gabi, ni isa dito, walang nagtangka na saktan sila. Ilang sandali ang lumipas. Dumating si Amboy. Dala ang mga pamingwit at lambat sa pangingisda sa ilog. Magandang araw, Kuya Turing. Melencio, tara. Hindi ako pinayagan nila tatay na magpagabi masyado eh. May namataan daw na aswang sa baryo kagabi. Nakakatakot. Baka matsyempuhan tayo sa ilog. Kaya nga nagdala ako ng lambat para mas mapabilis yung paghuli natin. Halika na? Turing, totoo ba yung kwento tungkol sa mga aswang? Nakita na pala nila eh. Bakit hindi pa pinatay? Di sana wala na tayong problema ngayon. Pero umiling lang si Amboy. Ay nako, Melencio. Ewan ko kung makagalaw ka sa oras na ikaw yung makakita ng totoong aswang. Nung habulin tayo ng matanda sa buro, lalos mawala na yung kaluluwa mo sa sobrang takot eh. Paano pa kaya kapag aswang na? Kaya kung ako sa'yo, huwag ka masyadong lumalabas kapag gabi. Napakaliit pa naman ang kubo nyo. Paano kapag naamoy ka ng aswang? Napaisip si Melencio. Tama ang kaibigan. Paano kaya kung mapadaan malapit sa kubo ang mga aswang? Ano ang dapat gawin? Makakaligtas kaya sila? Alam mo ang pinagdarasal ko ngayon. Sana ituloy ng matanda yung pagbibigay niya sa amin ng lupa. Bibigyan daw kami ng lupang matitirikan ng bahay malapit doon sa inyo. Ang sabi ni Kuya Turing, sa susunod na buwan ipapaalam sa amin kung matutuloy. Pero sana matuloy, no? Para naman mabawasan yung takot ko.
Alam mo, may nasabi sa akin yung lolo ko noon eh. Kapag madalas daw samahan ng engkanto ang isang tao, ang ibig sabihin nun, nakikita ka nila bilang kauri. Parang kapamilya. Kaya nga swerte kayo eh. May mga protection kayo na galing sa gubat. Siguro, kaya kahit sa tagal nyo sa gubat hindi kayo nabibiktima ng mga aswang. Dahil na din sa mga engkantong nakapalibot sa inyo. Mga nilalang, mga elemento. Napatitig si Melencio sa kaibigan. May punto si Amboy. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ng kuya. Napagtanto niya na marahil kahit ilang beses nang nababalita ang aswang, ang dahilan kung bakit nananatili silang ligtas dahil na din sa mga engkanto. Ilang sandali pa nakarating na sila sa ilog. Kaagad namang pinapwesto ni Amboy at Melencio ang mga pamingwit. Nag-umpisang ibuka ni Amboy ang lambat na gagamitin para sa panguhuli ng mga isda. Kailangang makauwi sila bago pa sumapit ang dilim. Mabuti nga naisipan mong dalhin tong lambat eh. Ang bagal kung pamingwit lang yung gamit natin. Doon tayo sa ilalim oh. Nakita ko mas maraming tilapia doon eh. Para makarami tayo. Natutuwa itong gumamit ng lambat. Habang seryoso ang dalawa sa panghuhuli ng isda, nakita nila ang matandang nakatira sa tuktok ng burol. Usap-usapan sa lugar na kaya ito nakatira sa itaas ng burol para mas mapadali ang pagpapalit ng anyo nang hindi nakikita ng kung sino man. Melencio, huwag kang maingay. Magtago tayo sa gilid. Baka makita tayo. Kinakabahan nito at namumutla ang itsura. Maging si Melencio, nag-aalala dahil nasa ilog pa sila. Alanganing makatakas dahil gagawa sila ng ingay sa oras na umahon. Kaya naman walang nagawa si Melencio kung hindi magtago sa naglalakihang damo sa lugar. Maya-maya pa matapos ang ilang sandali, umakyat na din ang matanda sa tahanan. Grabe, parang puputok na yung puso ko kanina. Kamunti ka na tayo dun. Ang mabuti pa siguro, isang huli na lang, tapos uwi na tayo. Ayokong abutan ng dilim malapit sa bahay ng matandang yan eh. Nang hinayang ang dalawa sa dapat na huli ng lambat, naaberya ito dahil sa pagdating ng matanda. Kaya wala silang ibang pagpipilian kung hindi ulitin ito. Sige na, bilisan mo na dyan. Ayoko na magtagal dito sa ilog. Nararamdaman ko kanina pa may nakatingin sa atin eh. Ilang sandali pa, nang mailigpit ang lahat ng mga kagamitan, nag-umpisa ng maglakad pa uwi ang dalawa. Pero mula sa mga puno ng anhaw, may lumabas na napakalaking matandang babae. Mas mataas sa kanila kahit kuba ang katawan. Melencio, ano yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking matanda ah. Habang nakakapit sa balikat ni Melencio. Hindi ko alam, pero sigurado ko, delikado yan. Hinatak nito si Amboy na nooy tila napako na sa kinakatayuan at hindi magawang gumalaw. Habang yung matandang babae naman ay papalapit sa kanila. Mas kinilabutan si Melencio nang ibuka ng nilalang ang malaking bibig. Akala ko sa gabi lang sumasalakay yung aswang ha. Maliwanag pa naman ha. Amboy, bilisan mo na. Huwag kang lilingon. Ramdam nila ang pag-alog ng lupa. Mabilis na gumagapang ang matanda at nakasunod sa kanila. Sa pagkataranta, kung saan-saan sila dumaan para mailigaw ang nilalang. Pero imbis na mawala, tila sila pa ang naligaw sa masukal na gubat. Sa hindi inaasahang kaganapan, nakita nila ang daan paakyat ng burol. Hanggang sa marinig nila na biglang nagsalita ang humahabol sa kanila.
San ba kayo pupunta mga bata? Bakit kayo tumatakbo sa matanda? Mga wala kayong modo. Mas lalong tumindig ang balahibo ng magkaibigan. Napapagod na sila at hindi nakakayanin pang tumakbo. Namanhid na ang mga binti. Hirap na silang habulin ang paghinga. Tila sasabog na ang dibdib sa labis na pagod. Hanggang sa tuluyan ng nilamon ng dilim ang gubat at halos hindi na nila makita ang isa't isa. Pero naririnig pa rin nila ang boses ng matandang babae habang tumatawa. Papalapit ng papalapit sa kanila. Psst! Kayo dyan! Kung gusto nyo pang mabuhay, lumapit kayo dito. Bilisan nyo! Dahil madilim ang lugar, hindi nila makita ang mukha nito. Pero nang marinig nila, biglang nabuhayan ang dalawa. Kaagad nilang nilapitan ang pinagmumula ng tinig. Lumihis sila ng daan, sumuot sa puno ng bayabas at mga gugon, na labis ang hapde na gumuguhit sa kanilang mga balat. Saan po ba ang punta natin? Pagod na po kami. Hindi na po namin kakayaning tumakbo. Maabutan na po tayo ng aswang. Kailangan po nating magtago. Alam ko, kaya nga sundan niyo ako. Ayoko ding makain ng aswang. Kung paiiralin niyo yung takot niyo, iiwanan ko kayo dito. Hindi ko kayo kaano-ano para isakripisyo ang buhay ko sa inyo. Mula sa katahimikan ng gabi, kumalat sa buong paligid ang angil ng aswang. Tila galit na galit dahil hindi na makita si Amboy at Melencio. Hanggang sa makarating sila sa lugar na pamilyar. Subalit hindi sila sigurado. Hindi nila malaman dahil madilim sa bandang iyon. Isa itong kubo na nahaharangan ng napakaraming halaman at puno. Asa na po ba tayo? Ligtas ba tayo dito? Paano kapag nahabutan tayo ng umahabol? Anong gagawin natin? Nanatiling tahimik ang tumutulong sa kanila. Hanggang sa marinig nila ang mga yabag ng nilalang na papalapit. Napatahimik ang lahat. Pero ilang sandali pa, unti-unti nang humina ang huni ng aswang. Kasabay ng unti-unting pagkawala ng mga yabag. Nang masigurado na wala na ito, saka pa lamang muling nagsalita ang tumulong sa kanila. Napagtanto na isa itong matandang babae. Bigla itong nagsindi ng posporo. Natakot ang magkaibigan sa nakita. Ito ang matandang babae na tinatawag na aswang ng lahat, na nakatira sa tuktok ng burol. Walang iba kung hindi si Aling Ason. Napalunok ng laway si Amboy. Natulala si Melencio at kahit gustong tumakbo, tila nanigas ang mga binti niya at ayaw sumunod sa isipan. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako kumakain ng mga magdanakaw ng manok. At saka, alam niyo namang may aswang sa lugar. Pakalat-kalat pa kayo sa kakahuyan. Naghahanap talaga kayo ng kamatayan, ano? Kung gusto niyo makaligtas, manahimik kayo at huwag nang magtanong ng kung ano-ano. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po kaming sasaktan. Aksidente lang naman po yung pagkuha namin sa manok eh. Akala po kasi namin walang may-ari. Patawad po. Hindi na po kami uulit. Basta wag niyo lang po kaming kakainin. Bakit ba kasi kayo naniniwala na aswang ako? Alam niyo, kung aswang ako, edi sana ako na yung pumatay sa inyo. Bakit pa ako magsasayang ng oras na tulungan kayo? Tapos hahabulin din ako ng aswang. Doon pa lang pwede ko na kayong patayin. Hindi ako aswang. Makikita ang pagtataka sa mukha nito. Paano naisip ng mga tao na siya ay aswang? Kung hindi po kayo aswang, bakit po mag-isa kayo sa burol? At saka, hinabol niyo pa nga po kami ng itak nung huli nating pagkikita. Sigurado kung nahuli niyo kami, baka natadtad na kaming dalawa.
Ibang usapin yon mga iho. Hahabulin ko talaga kayo ng itak. Ilang beses na ako nawawala ng manok eh. Huling-huli kayo sa akto. Kinuha niyo yung mga alaga ko. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ang nagpapabalik-balik para nakawin ng mga manok ko. Magpasalamat nga kayo. Tinulungan ko pa kayong mailigtas ang buhay niyo sa aswang. Subalit bago pa tuluyang magkainitan si Aling Ason at Amboy, muli nilang narinig ang nilalang. Bigla itong nagsalita. Sabi ko na nga ba, ikaw na naman ang nangyalam. Pinagbigyan kita noon. Ngayon hindi na. Isasama kita sa mga batang yan. Malas mo ngayon. Wala ang bantay mo. Muling nagbalik ang takot at panginginig nila Amboy. Naroon ang nilalang. Nakasilip sa kanila. Naglalaway habang nanlilisik ang mga mata. Nakita niyo na mga bata kayo. Narinig tayo dahil ang ingay niyo. Ano pang tinutunganga niyo dyan? Kunin niyo yung itak sa dingding. Pati yung sibat kunin niyo. Huwag niyo sabihin magtatago kayo sa likod ng matanda, abay. Ang lalaki niyo, harapin niyo yung aswang. Hindi yan makakapasok sa bahay, kaya talasan niyo ang pakiramdam niyo. Sa oras na makita niyo, huwag kayong magdadalawang isip na atakihin. Patamaan niyo sa puso. Pero huwag kayong magpapaabot sa kamay. Siguradong madudurog ang katawan niyo o hindi kaya malalagyan kayo ng lason. Patuloy lang sa pag-ikot ang aswang sa palibot ng tahanan. Habang sila Amboy naman, natatarantang tinutusok ang sibat at itak sa dingding. Si Aling Ason ay nanonood lamang. Mahina na ang matanda. Hindi niya kayang makipaglaban sa aswang. Amboy, huwag kang magbasiwas. Mamaya tamaan ako eh. Mauubos na yung dingding ng kubo, mamaya makapasok yan dito eh. Ako nang aatake. Suportahan mo lang ako. Muling umikot ang aswang. Mabilis na gumapang at tila pinaglalaroan ang tatlo na nasa loob ng kubo. Maya-maya pa, sa labas ng bintana, bigla silang nakakita ng nilalang. Ito yung kaparehong nilalang na nakita ni Melencio na sumilip sa bintana. Ang wangis ay sa kabayo. Kasabay nito, nakita niya ang nilalang. Buong puwersa niyang tinusok ng sibat. Umangil ito ng napakalakas. Patay tayo dyan. Mukhang mas ginalit mo yata, Melencio eh. Subalit kagad itong napatahimik. Muli niyang tinignan ng tikbalang. Nakita niyang nasa likuran ito ng aswang. Bigla nitong hinawakan ang malaking aswang habang nakasilip sa bintana ng kubo. Nakita niya ang hudyat ng tikbalang na suguring ito. Buong lakas ay tinarak ni Melencio ang sibat sa puso. Nangisay ang nilalang sa harapan nila. Maya-maya pa, hindi na ito gumagalaw. Binawian na ng buhay. Nang mamatay ang aswang, muling nilingon ni Melencio yung tikbalang. Dahan-dahan itong naglaho sa dilim. Ang galing ng ginawa mo, Melencio ah. Paano mo napatamaan yung aswang? Nakita ko biglang nanigas yung matanda bago mo saksakin eh. Huwag mo sabihin, meron ka ding yung mga dasal ba yun? Hindi na ito pinansin pa ni Melencio. Napagtanto niya na siya lamang ang nakakita sa tikbalang. Maswerte kang bata ka. Isa ka sa napili ng kagubatan upang bigyan ng gabay. Ang nakita mo kanina, siya ang namamahala dito sa gubat. Pinoprotektahan niya ang lahat ng narito. Naalala ni Melencio ang pangaral sa kanya at turo kung paanong magpakita ng malasakit sa kalikasan. Kaya naman bumalik din ito sa kanya. Bago kayo umalis, siguraduhin niyong nasunog niyo yung katawan ng aswang. Mahirap na, baka mabuhay uli yan. Uubusin kayo niyan. Kagad itong sinunod ng magkaibigan.
Pagkatapos ay nagpasalamat sila kay Aling Ason at umuwi na ng tahanan. Ngayon ay nalaman na nila ang katotohanan sa mga paratang kay Aling Ason. Hindi ito ang aswang. Bagkus katulad lang ito ni Kuya Turing na nangangalaga sa kalikasan. Lumipas ang ilang buwan. May dumating na magandang balita sa magkapatid. Inimbitahan sila ng matandang may-ari ng taniman ng nyug sa bagong tahanan. Pero kahit malayo na sila sa gubat, sa bawat pagpasok, baon pa rin nila ang respeto at pagmamahal sa kalikasan. Hindi lamang sa gubat, respeto para sa lahat ng elemento at nilalang na naninirahan sa lugar.